recap tayo sa Bible character ng Bible na nag-start po tayo kay Adan and then kay Eve. So, ngayon po ay dadako naman po tayo sa kanyang anak na bunso. Ayan po. So, konting kuan lang po background kay Abel. Pag-aaralan po natin yung buhay ng isang tao sa Bible na marahil hindi masyadong mahaba ang story, pero napakalalim ng impact. Ang kanyang pangalan ay Abel. So, kapag naririnig po natin ang pangalan ni Abel, kadalasan ang naiisip natin ay siya yung pinatay ni Cain, yung kapatid niya. Pero hindi doon nagtatapos ang story niya. Ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni Abel ay hindi ang kanyang kamatayan, kundi ang kanyang pananampalataya at paraan ng kanyang pagsamba sa Diyos. Kaya makikita po natin na kung paano ang isang simpleng tao na naging pleasing sa mata ng Diyos dahil sa kanyang puso. Ngayon po, meron po tayong ano po ang matututunan natin ngayong gabi sa kwan na ito ay ba tayo? Next na lang natin. Ayaw mag-slide. So, ayun. Ang matututunan po natin ngayong gabi ay 5 po. Understand who Abel was and why his life continues to inspire believers today. And explain what makes worship acceptable to God. Discover that God values the heart more than the outward offering. Recognize the destructive power of jealousy and biblical principles of faith-filled worship in daily life. So, bago po natin i-start ang kung tutuusin po, si Abel po ay hindi siya naging hari. Ito po, hindi po siya naging propeta, hindi rin po siya nagtayo ng isang malaking ministry sa Bible. Pero bakit po siya kinikilala ng Diyos sa Biblia? Hindi siya nabuhay ng matagal. Wala tayong nabasang kahit isang salita na sinabi niya. Pero sa mahigit 4,000 taon nang lumipas, pinag-aaralan pa rin natin ang buhay niya. Bakit? Bakit po natin pinag-aaralan yung buhay ni Abel? So, ayun, kinakabahan pa rin pero thanks God kasi mahirap din pala talaga mag-gather ng information pag nag-share ka ng Word of God, pero praise God. Pero dito makikita natin na kinikilala ng Diyos si Abel dahil sa kanyang puso at paniniwala sa Diyos. God is not looking for famous people, God is looking for faithful people. Hindi sinusukat ng Diyos ang impact ng buhay natin sa haba ng ating buhay o sa dami ng achievements, kundi sa lalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa atin mga tao dito sa mundo na hindi porket isa kang mayaman na tao, ikaw ay maraming kaibigan, o ikaw ba ay congressman or ganon, nakikilala tayo po sa sa magandang puso at faith natin sa Panginoon. Yun po yung kinikilala ng Panginoon sa kanya. And ang Abel po ay meaning po ng Abel is Hevel. Hevel. Life is vapor. Ang pangalan Abel ay mula sa Hebrew word na hevel o breath, vapor o mist. Parang usok. Saglit lang. Paalala ng ang buhay ng tao ay maikli. Hindi natin kontrolado kung gaano tayo katagal mabuhay. Mas mahalaga ang quality ng buhay kaysa quantity ng buhay. So, ayun po.
ang buhay natin is parang usok sasaglit lang kahit umabot tayo ng 60 years, 70, pero with it comes to Jesus, parang konti lang siya para sa kanya. Napakalit lang sa kanya nito. Kaya dapat nating i laging ipaalala na sa ating sarili na kailangan nating maging faithful kay God anuman ang mangyari. Ibigay natin lahat sa kanya, yung pinakamainam na na pagsamba sa kanya. So ayun, pupunta naman po tayo sa character and profile ng character sa Bible. Sa family po, nandyan po ang father si Adam, mother si Eve, at ang magkapatid na si Cain at ano to? B- Seth. Ayan po. So, ang strength po nila ay may malalim na pananampalataya, nagbibigay ng pinakamahusay at tinawag na righteous. Ang occupation po nila ay shepherd, tagapag-alaga ng mga tupa. Si Abel, si Abraham, Moises, David, sila po yung parang kumbaga sheep si Jesus po ang the good shepherd. So, may 5 pong event na naihanda dito. Kaya simulan po natin sa event 1. Ayan po. Abel offered his best, sabi dito sa event 1. Abel also brought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. Genesis 4 verse 4. Ibig sabihin po, hindi tira-tira, hindi second best, hindi kung ano lang ang available. Best ang binibigay natin po sa Panginoon. Hindi po tayo nagbibigay po tayo ng offering sa Lord ng yung pinaka the best po, yung kumbaga po nag-alaga tayo ng bangus, yung isda, pero yung best portion po is yung parang dito bobo sa belly, yung mataba-taba, yun po ba? Yung parang ganon. Lahat po ng klase ng pinaghirapan mo is yung ibibigay mo sa Diyos yung pinaka the best na kaloob sa Kanya. Ang tunay na worship ay hindi pagbibigay ng pinakamaganda sa Diyos, hindi natin ibinigay ang natitira. So, ah, kailangan po natin na ibigay sa Kanya yung the best. And yung evento po natin is the order of acceptance. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Genesis 4 verse 4 to 5. Ang una po ay unang tinanggap ng tao, pagkatapos ang handog. Hindi kailanman kailangan ng Diyos ang pera, talento o oras natin. Ang gusto muna ng Diyos ang puso natin. Kapag tama ang puso, susunod ang tamang worship. Kaya si Lord po, hindi niya po tinanggap yung handog bago niya tinanggap yung tao. Parang kumbaga, maghahandog ka muna bago ka tatanggapin ng Panginoon. Paano kung masama ka or may ginawa kang mali or nagsisinungaling ka, pero nagbibigay ka ng mga best na mga offering, ganon. Pero yung puso mo is hindi siya hindi siya malinis, hindi siya kalugod-lugod sa Diyos, parang gano'n. Kaya una muna is tinitingnan niya muna yung puso natin, tapos tatanggapin niya tayo bago niya tatanggapin rin yung handog natin mula sa kanya. So ayun po yung event natin na number 2. So sa number 3 naman po is anatomy of jealousy. Sa halip na tanungin, ano kaya ang kailangan kong baguhin? Pero mas pinili ni Cain na mainggit. So, ang inggit, pag kinip natin yan, magiging galit siya. Tapos pag galit ka na, ayan na yung parang, kumbaga, magiging hatred na siya, yung kinasusuklaman mo na yung tao. At pag yung iba, pag nasobrahan na sa hatred or pagka jealous, is dumadating na sa murder. Parang kaya dapat ang puso po natin is lagi natin siyang ingatan na with it comes na may jealousy na
nararamdaman tayo sa iba or kahit ano pa man yan, bagay man yan or emotional or ano, dapat natin ano, i-share sa iba na para mapagsabihan din tayo na hindi siya hahantong sa kasalanan. Ayun po. Ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa malaking bagay. Lumalaki ito kapag hinahayaan natin sa ating puso. Yun po. Kaya praise God po kasi ano, binibigay niya po yung words niya para sa atin na ano, magpakalma, magpakalma sa puso natin. Yun po. At ang event number 4 po ay the first martyr. Ito po yung ano, hindi siya pinatay dahil magnanakaw siya. Hindi dahil masama siya. Pinatay siya dahil naging tapat siya sa Diyos. Siya ang unang taong namatay dahil sa pagiging matuwid. Minsan ang paggawa ng tama ay hindi laging magiging popular. Mas mahalaga ang approval ng Diyos kaysa approval ng tao. So ayun, napakaganda kasi ano, uh, hindi siya hindi naman siya magnanakaw, bakit siya pinatay? Pero nakilala siya bilang ano, ang tawag dito, sa pananampalataya niya sa Panginoon. So, ayun po. Ang event number 5 po is an echo through eternity. Sabi dito, though he is dead, he is still speaks. Sabi sa Hebrew 11, verse 4. Pero sabi po dito is, paano nagsasalita si Abel? Hindi sa kanyang boses, kundi sa kanyang halimbawa. Hindi po siya nagsalita na kumbaga katulad nila ano nila Moises ganon, is lahat po is ano, pinapangalandakan nila yung sa ibang anong tawag dito, sa ibang nayon na kumbaga yung kabutihan ng Diyos is sinisiwalat, pero si Abel po is ano, ang buhay na may pananampalataya at patuloy na nagtuturo. Sabi dito, your greatest sermon may not be what you preach, it may be the life of you live. Sabi po dito. So, next po, may dalawang puso po na ano, two offerings and two hearts, sabi po. Ang pinagkaiba po nito is si Abel and Cain. Ang puso po ni Abel is bunga po ng pananampalataya at pagmamahal at paggalang. Pero si Cain po is inggit at yung proud po sa kanya. Inggit at proud. Proud ba yan? Proud. Proud. Ang handog naman po ay si Abel po naghandog ng firstborn, fat portion at ang pinakamahusay. Pero si Cain naman po is tira-tira. Kung ano lang po yung available. At ang resulta po ay commended as righteous kay Abel, and then kay Cain naman po ay consumed by sin and jealousy. So, yun po yung ano, dalawang puso na ano, parang sa magkapatid or sa tao dito sa mundo na ano, parang may nagbibigay ng best at yung isa naman is parang leftover, kumbaga. Kumbaga sa pagkain, mas gusto ni Abel yung bagong order ipamahagi ialay sa Panginoon, pero si Cain naman is yung kumain muna siya at yung tira tsaka niya binigay sa Panginoon, yung parang ganun po. So, ang lesson po na natin dito is ano, lesson 1 po is God looks at the heart. Maraming tao ang marunong magbigay pero hindi lahat ay marunong sumamba. The quality of worship is determined by the condition of your heart. God is not impressed by the size of our offering. He is pleased by the sincerity of our hearts. So, ayun po, napakaganda po nito kasi ano, hindi po parang kinukumpara ng Panginoon kung gaano kalaki ka magbigay sa Panginoon or kung gaano karami man ito. Ang tinitingnan po ng Panginoon is yung sincerity natin na ano, na mag-serve sa kanya. Yung puso po natin na may lugod at yung parang walang, kumbaga, anong tawag dito?
may doubt, kumbaga. Yun po. So, ang lesson number 2 is faith makes worship acceptable. Sabi sa Hebrews 11 verse 4 is by wealth, by ability, ay hindi po sa by wealth, hindi po siya sa by ability, pero sa faith po siya. Ang pananampalataya ang nagbibigay halaga sa ating pagsamba. God is not looking for perfect worshipers. He is looking for faithful worshipers. Yun po. Hindi, kahit gaano ka man kagaling, kahit gaano ka man katalino, pero pag hindi ka faithful sa ating Panginoon, parang kumbaga useless lang din po. So, parang magkakasama po sila yung para maging faithful worshipers. Yun po. So, lesson number 3 po is ano, give God your best. Ano ang best mo? Ang oras mo? Ang talent mo? Ang attention mo? O ang leftovers lang? So, tanungin po natin ang sarili natin kung ranking ang priorities ko, nasa anong number ang Diyos? So, 'di ba? Parang ang priority natin kasi dito pag siguro nung unang panahon is prina-prioritize nila si God kasi parang more on slaves yata dati nung sinauna eh. Kaya ngayong panahon natin is marami na tayong priority kasi parang kailangan nating i-prioritize yung future natin pero hindi kasama si God. Yung parang gusto ko ng malaking bahay, gusto ko ng kotse, gusto ko ng pera, yung parang ganun. Pero hindi nila prina-priority na kasama si Lord. Kaya yun po. Yung lesson number 4 natin is comparison leads to jealousy. So ito po. Ikumpara ang sarili sa iba, nawawala ang gratitude, at papasok na ang jealousy. So, ayun po. Jealousy celebrates another person's blessings as your personal loss. Sa halip na mainggit, matutong magpasalamat sa sariling biyaya. Comparison is the thief of joy. So, ayun po. Ang hirap po talaga na ang pag may jealous po tayo sa sa sarili natin is imbis na na magdiwang tayo kasi yung nare-receive na blessings ng iba is hindi natin nare-receive pero joyful tayo kasi yung blessings ng iba is parang sa atin is parang hindi binigay kasi parang hindi pa para sa atin yon. Parang grind muna siya bago siya ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat hindi po tayo magkaroon ng jealousy sa ating puso. Tapos po, pag lagi po kasi tayo nagkukumpara is oh mas maganda to, mas mahal to eh. Yung sayo, mura lang eh, yung sa akin mas mahal, yung parang ganon. So kaya mahirap yung dun nagsisimula yung parang ito naman mayabang, yung parang ganon. Ganito naman yung konyan, yung marami nang sinasabi pa talikod. So ayun po. So next po is Christ-centered insight. The shadow and the savior. Pareho lang silang inosente pero pareho silang matuwid. Pareho silang tinanggihan. Pero silang dalawa po is ang pagkakaiba po ng dugo ni Abel sa yung dugo po ni Jesus. Ang pinagkaiba po, yung blood po ni Abel is, ang dugo ni Abel ay sumisigaw para sa hustisya. And yung kay Jesus naman po is, ang dugo ni Jesus ay nagsasalita ng kapatawaran, forgiveness. Dahil sa dugo ni Jesus, ni Jesus, ang mga kasalanan ay maibabalik sa tamang relasyon sa Diyos. So ayun po ang pinagkaiba. Yung pinatay po si Abel dahil po na yung faith niya is hindi po siya parang naibabaling sa iba, parang diretso lang siya sa pag faith kay God, yung faith niya kay God. Yun po. Yung dugo naman po ni Jesus is
forgiveness, yung parang binayaran niya na po yung ano, parang pinapatawad ko na kayo, yung parang ganun po. So ayun po, let's talk naman po sa ano, interactive discussion. Icebreaker na po tayo. Pasensya na po, mabilis tayo. Kung mabibigyan ka ng 5 minuto para makausap si Abel, ano ang unang itatanong mo sa kanya? Observation, ano ang kailangan ng handog ni na anong kaibahan ng handog ni na Cain at Abel? Interpretation, bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel? Application, ano ang maaari mong ialay sa Diyos bukod sa pera? So, ayun po, mag-isip na po tayo kung ano po isasagot natin dito. So, mamaya po is sasagutin natin yan. Ito naman po yung ano, life application natin sa linggong ito. Itanong po natin sa sarili natin na binigay ko ba ang binigay ko ba talaga ang best ko sa Panginoon, sa Diyos? Ang pagsamba ko ba ay galing sa pananampalataya o naging routine na lamang? May jealousy ba akong kailangang isuko sa Panginoon? Kung matatapos ang buhay ko ngayon, anong legacy ang maiiwan ko? So, ayun po, napakaganda ng mga tanong is later po sa ating takeaways po, pwede po nating sagutin ito. And sabi po sa ano, Hebrews 11 verse 4, by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. Commended ba to? Commended as righteous. So, ayun po. Yun po yung sabi ni Abel na by faith si Abel ang binigay niya kay God and better offering than Cain. So yung binigay po ni Cain ay ni Abel is much better than kay Cain. Pero yung tiwala po, yung ano, yung parang application kumbaga ni Abel na patuloy na manampalataya at ibigay sa Panginoon. So, ang weekly challenge natin po is your next step is basahin po ang Genesis 4 at Hebrews 11. Isulat ang 3 paraan kung paano mo maibigay ang best mo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos araw-araw upang labanan ang comparison at jealousy. Worship in secret. Gumawa ng isang simpleng act of worship na walang ibang makakaalam kundi ang Diyos lamang. So, ayun lamang po yung mai-share po natin ngayon. Thank you po sa inyong lahat at sa buhay po ni Abel na nagbahagi rin ng kanyang ng kanyang buhay. Thank you po. To God be the glory. Thank you. Yun na po.